Nag-dive sila dito kagabi. May mga bagulan din sila nahuli. Kasama ulit si John Ray at si Romar. Iba baka habol pa yung iba. Binalikan na naman namin ang bulok-bulok mga master dahil maliwanag pa yung buwan at baka may mga bagulan pa na natira dito. At excited na nga tayo kaya nang makaready ng ating mga kasama ay nag-dive na agad tayo. Shoutout sa ating YouTube subscribers, Jaram Fishing Vlogs at Father and Son Fishing TV. Shoutout din kay Ventic Nathaniel pati na rin sa ating top fan at agaw sa Camiguin Airport Robert E. Don Nabelo. Shoutout din kay Francis Tuazon Chu all the way from San Jose del Monte, Bulacan. Mabuhay po kayo mga master at God bless. At tulad nung nakaraan ay napakarami ng maliliit na emperor dito sa tabi. At marami ring maliliit na blue crabs pero sustainable sport fishing pa rin tayo. At bago pa lang tayo nakapag-dive mga master ay nakatusok na agad tayo ng isang dambuhalang bagulan. At tulad nung nakaraang bagulan ay papatakas din siya. Mailap yung mga bagulan na nakikita natin dito. Kaya bago pa siya makatakas ay inunahan na agad natin. Sinisid natin agad at nagblinker tayo para hindi siya makaboilo. Kaya ayun, nahabol natin. At nang malapitan natin ay agad-agad nating tinusok. Kaya ayan tuloy, hindi natin na video yung pagtusok pero ayos lang mga master kaysa nakawala siya. At nag-selfie na agad tayo dito dahil napakalaki talaga ng bagulan na natusok natin. Mas malaki nung unang natusok natin nung nakaraang araw. At bumalik na agad tayo dahil mabigat yung bagulan at malakas yung agos. At may nadaanan ulit tayong mga undersized na mga isda kaya hindi muna natin tinusok. Hindi ko masya sa buyot natin yung bagulan kaya doon sa tali ng ating spear gun natin inilagay. At umahon na nga tayo mga master. Inuwi muna natin yung bagulan dahil napakabigat at napakalakas pa ng agos kaya nahirapan tayong lumangoy. At pagbalik natin ay nag-dive ulit tayo dahil napakaaga pa at hindi pa umahon yung ating mga kasama. Nasa mga 7 PM pa kasi tayo nakahuli ng bagulan. Dito muna tayo sa tabi ng paikot-ikot at nakakita tayo dito ng isang tandain o aluman. Nakita natin siya na nagtago dito sa may damuhan at ayun pala dito sa ilalim ng bato siya nagtago. Kaya tinusok na agad natin pero hindi natin nahugot agad dahil nakatanggal siya sa paghila natin dahil hindi pala nakatagos yung flapper. Nakasandal kasi siya sa bato kaya hindi tumagos yung shop natin. Hindi pa kalakihan ang isdang ito pero kukunin natin dahil baka masayang lang at mamatay yung isda. Parang malubha yung kanyang tama kaya sinisid natin ulit at pagkatingin natin ay andun yung ulo niya kaya tinusok natin. At buti na lang sa pagkakataong ito ay nahugot na natin yung isda dahil nakatagos na yung flapper natin. At tamang ikot-ikot lang muna tayo dito sa tabi dahil napakalakas talaga ng agos at salubong tayo sa agos. At nakakita ulit tayo ng blue crabs pero hindi pa rin natin tinusok. At ayan na naman yung napakaraming emperor at ang isang to ay medyo malapad-lapad na kaya tinusok na natin. Napakatalino pa ng emperor na ito at nagtago sa ilalim ng bato kaso lumabas yung buntot niya kaya wala pa rin siyang takas. Ibibideo lang sana natin yung mas maliit na emperor kanina kaso dito pumunta kaya nakita natin ang isang ito. Nandamay pa talaga yung isang yon at may maraming shell na naman tayong nakikita dito. Mga manok-manok ang tawag namin at magkakatabi sila kaya dinampot na rin natin. At ito na naman yung mga maliliit na langgit pero malapad-lapad ang isang to kaya tinusok natin. Ayos na rin to pang dagdag mga master. Total may natusok na naman tayong mamaw na bagulan at isasama na rin natin itong mailap na isdang ito. Maamo siya kaya sinama na rin natin para hindi siya magmahay. At may nakita ulit tayong mga blue crabs at dahil sa dami ng mga maliliit na blue crabs na nadaanan natin ay naisipan nating manguha dahil baka may marami pa tayong maidagdag doon sa unahan. At medyo malaki-laki yung blue crab na nakita natin kaya tinusok natin. Balak sana nating mangulikta ng mga ganitong size at baka makarami tayo kaso wala na lang pakita pagdating natin doon sa unahan kaya itong parang needlefish na lang yung tinusok natin at nadaplisan pa natin kaya parang nabungaw yung isda at nagpatalon-talon at nagpaikot-ikot at kinampas pa natin ng shaft kaya mas lalo pa siyang nahilo kaya madali na lang nating nadakma. At pagdating natin sa unahan ay may nadaanan pa tayong mga tandain na maiilap pero sinundan pa rin natin ang sinundan at nang malapitan natin ay hindi na talaga natin pinasaylo. Napakarami talaga ng maliliit na isda dito sa tabi mga master pero for the eyes only lang talaga yung iba dahil kulang pa talaga sa size. Pero ang isang to ay natusok natin dahil malapad kasing tingnan at napakaamo pa niya at nang tiningnan natin ay kulang pa pala sa size kaya nang makita natin yung kanyang isang kasama ay hindi na natin tinusok at binidyo na lang natin. Siguro ito yung matang pusa na tinatawag ng ibang vlogger na para din siyang aluman pero kakaiba yung kanyang mata dahil puro maliliit yung nakikita natin sa tabi ay lumipat na tayo dito sa malalim at
nakatusok tayo ng pusit. At ito mga master, yung sumunod na nagpakita sa atin, laking gulat talaga natin ng tamaan ng ilaw yung napakalaking mamsa na ito. I mean, hindi naman siya mamaw talaga dahil nasa mga 5 kilos lang yung isdang ito. Kaya pasana natin itong pigilan kapag natusok ng spear gun natin. Kaso ang problema mga master ay napakalakas talaga ng agos. Sayang talaga at mabagal lang sana yung langoy niya. Kaso hindi tayo nakapaghanda at hiningal pa tayo sa time na ito kaya hindi na lang natin pinili. Nasa 60 seconds siguro yung pagsunod natin sa kanya. At tulad ng palagi kong sinasabi, kapag may nakatakas ay may papalit talaga dyan. Mamaw yung nakatakas sa atin kaya mamaw din yung pinalit. Hindi man siya kasing laki doon sa mamsa pero malaki-laki na rin yung pusit na ito. Saktong-sakto nang tumigil tayo sa pagsunod ng mamsa ay nakita naman natin paglingon natin doon sa kabilang side kaya naibsan yung panghinayang natin doon sa malaking mamsa na yon. Hinanap pa natin yung mamsa mga master pero hindi na natin nakita kaya umahon na lang tayo at kanina pa pala naghihintay yung mga kasama natin. At thank you Lord at nadagdagan pa yung mamaw natin na bagulan. Mabigat na rin yung bagulan na to mga master, nasa 4.1 kilo at yung pusit ay nasa 3/4 kilo naman at ibenta natin yung bagulan at kumita tayo ng 1,000. Kaya goods na rin mga master at sa sumunod na araw ay binalikan ulit namin yung bulok-bulok. Master, binalik-balikan namin dito sa bulok-bulok dahil baka may natira tong mga bagulan at hanapin namin yung mamsa. Bro ngayon kasama at Takloy dahil hanapin doon nila yung mamsa. Master, dito sila kagabi mga master pero maalon. As you can see mga master, napakaliwanag pa rin ang buwan kaya siguradong may mga mamaw naman yung magpapakita dito. Medyo hindi maganda yung visibility ngayon mga master dahil malakas yung alon kasi kagabi. Buti na lang ay medyo kumalma ngayon kaso nga lang malabo yung tubig. At ito yung unang napakita sa atin, isa sanang good size na batog kaso napakalikot talaga niya. Kaya pinabayaan na lang natin at pagdating natin sa unahan, isa na namang mamaw ang napakita. Napakalapad pala ng ilak na ito mga master. Nung una ay napakaamot talaga niya at dumapo dito sa ilaw natin. Akala kasi natin na napakaamo talaga kaya medyo nagpakampante tayo at nang malapitan natin ay agad umilap yung isda. Kung alam lang sana natin na ganun yung mangyayari ay tinusok na sana natin agad yung isda pero ayos lang siguro ay di para sa atin yung ilak na yun. Naghintay pa kasi tayo na magandang posisyon niya dahil malapad yung isda at baka makapunit kaya hindi agad natin tinusok pero bawi na lang tayo dito sa mga pusit mga master at may pangkilaw na naman tayo mamaya pag uwi. Basta wag lang tayong mawala ng pag-asa at wag lang tumigil sa paglangoy ay makakabawi din tayo mamaya. At buti na lang ay may mga pusit tayong sunod-sunod na natusok sa part na ito. Kaya kahit pa paano ay nagkakaroon pa rin tayo ng motivation sa pagpatuloy ng panunusok. At nakadagdag pa tayo ng isang buko-buko at pagkaangat natin ay nakatanggal pa yung buko-buko. Hindi pala bumuka yung flapper natin dahil doon siya sa parting buhanginan pero tinamaan natin siya sa parting kahinaan talaga ng mga bagulan kaya hindi na siya makagalaw kahit nakawala pa siya. Okay na rin mga master kahit wala tayong nakikitang bagulan sa ngayon ay may maliit na bagulan pa rin o buko-buko tayong natusok. At may nagpakita rin sa atin na kawan ng mga batog pero itong pinakamalaki sa kanila yung pinili natin. Buti na lang ay kumalma siya pagdating dito sa unahan kaya madali lang natin siyang natusok. At sa part na ito ay nakakabawi-bawi na nga tayo mga master at nakadagdag pa tayo ng isang timbungan. Nakarating kasi tayo sa part na may maraming mga timbungan talaga. At dito lang din sa part na ito tayo nakatusok ng timbungan nung nakaraan. Di talaga tayo na zero ng mga timbungan sa spot na to mga master. At nasalubong ulit natin yung mga batog pero mas maliit ang isang to kaya hindi natin tinamaan. At nakakita ulit tayo ng good size ulit na timbungan o yung timbungan sa buhanginan. Nakatakas siya mga master pero kitang kita naman na tumatagas yung isda kaya sinundan natin. At yun nga pagdating sa unahan ay unti-unting lumutang yung isda kaya hinintay na lang natin siyang manghina ng manghina. At pagkatapos dito ay dinakma na natin yung isda. Ilang beses na rin tayo naka-experience ng ganitong pangyayari tulad ng mga batog. Kapag tumatagas talaga yung isda ay sundan nyo talaga mga master dahil masasayang din yan kapag hindi nyo sinundan dahil mamamatay lang din yan pagdating doon sa unahan. At dito ay may nakita tayong isang grouper na nagtatago doon sa ilalim ng bato. Ito yung uri ng grouper na hindi masyadong lumalaki at tumagos pa siya doon sa kabilang side kaya hindi natin agad hinugot dahil baka ma-short tayo ng hangin. Umangat muna tayo at ng pahinga at saka natin binalikan at hinugot yung isda. At ayan, medyo malaki-laki na rin yung grouper at napakasarap nito sa paksiw o kahit sa sabaw. Napakaliwanag kasi dito sa ilalim ng dagat kaya yung ibang isda ay lumalabas at namamasyal tulad ng timbungan na ito.
At nagdalawang isip pa tayong tumusok dahil medyo alanganin, pero dahil papaahon na tayo ay idadagdag na lang natin yung timbungan na ito. At nakabalik ulit tayo doon sa nakitaan natin ng batog kanina, at andito pa rin yung batog. At tulad nung kanina ay malikot pa rin at talagang napakahirap talagang tusukin, kaya nahirapan tayong lapitan ito. At nang nakatsyempo ulit tayo ay sinubukan ulit nating tusukin, kaso napakahirap talaga kapag ganito yung galaw ng batog at hindi siya nakasteady. At medyo napagod na talaga tayo mga master, kaya ahon na tayo. At andun na yung mga kasama natin bago pa lang din umahon. At dahil malabo yung tubig ay hindi gaanong marami yung huli ng mga kasama natin. Pati yung sa atin mga master ay pang ulam lang din. Sayang kung natusok lang natin yung malapad na ilak, ay may malaki at malapad sana tayong huli. Better luck next time na lang mga master. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure, at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.